Binata, handa ka bang gawin ang lahat? Talaga ba? Tiya, matalino po ako. Matalino ang isip ko, masipag at may kakayahan ako, malusog ako, basta hindi labag sa batas. Gusto ko lang iligtas ang nobya ko. Ay, binata, sa unang tingin, mukha kang matapat na tao. Ganito ang sitwasyon, may nakababatang kapatid kami, na aksidente siya at naging pasli. Pero sabi ng isang maestro, kailangan naming humanap ng isang binata para magdala ng swerte sa kanya. Baka sakaling magkaroon ng pag-asa. Payag ka bang magpakasal sa pamilya namin at alagaan ang kapatid ko? Tiya, pwede ba akong magtanong, yung kapatid na binanggit mo, ilang taon na siya ngayon? Siya ay 40 taong gulang. 20 taong mas matanda siya sa akin. Totoo nga, sa edad na iyan, pwede na siyang maging nanay mo. Pero, binata, kung ayaw mo, naiintindihan ko. Ang kaso lang, yung 1 milyong dote na inihanda ko. Sayang naman. 1 milyon, sakto lang iyan para sa operasyon ni Laurel. Tiya, ang tulong mo, tatanggapin ko. Ayos. Sa wakas, nabayaran na ang bayarin. Dahil dito, makakapagpa-opera na si Laurel. Binata, kailangan kong linawin sa iyo. Pagkatanggap mo nitong 1 milyon at pagpapakasal sa pamilya namin, wala ka nang dapat makipag-ugnayan sa nobya mo. Ang bagay na ito, tungkol sa pagpapakasal sa mas matandang babae, hindi dapat malaman ni Laurel, kung hindi, magiging pabigat sa kanya. Carlos, wag dito. Kung magiging maingay mamaya, yung walang kwentang lalaking iyon, malalaman na nagpapanggap lang akong may sakit. Tigilan mo na ang pagpapanggap sa akin. Ikaw na ang magtanggal niyan. Laurel Dew, paano mo ako nagawang pagtaksilan? Laurel Dew, paano mo nagawa sa akin ito? 1 milyong yuan ang natanggap sa alipay. Oh, Raphael Jiang, nakakuha ka talaga ng 1 milyong yuan. Paano mo ba nagawa iyon? Sasabihin ko sa'yo, ang 1 milyong yuan na ito ay galing sa akin nang ipagbili ko ang sarili ko sa isang matandang babaeng nasa koma para dalhan siya ng swerte. Paano mo ako nagawang tratuhin ng ganito? Matandang babae. Alam ko na, ikaw, itong kahabag-habag. Saan ka kukuha ng ganoong kalaking pera? Nag-shortcut ka pala. Kumapit sa isang mayamang matandang babae. Nakakadiri para sa isang lalaki. Raphael, alam kong wala kang kinabukasan. Pero hindi ko inakala na magiging ganito kang walang kwenta. Lalaki ka ba talaga? Sige, nasa akin na ang pera. Maghihiwalay na tayo. Sinadya mo pala lahat mula simula, hindi ba? Nagpanggap kang may sakit at ginawa ang buong plano. Lahat ng ito ay para lang kunin ang tunay kong puso at ipagpalit sa 1 milyon? Tunay na puso. Magkano sa tingin mo ang halaga ng tunay mong puso? Alam mo ba kung sino siya? Manager siya sa Gao Group. 1 milyon ang sahod niya kada taon. Mula nang kami ay magkatuluyan, hindi na ako kailangang kumain ng street food kasama mo. Hoy! Laurel, ngayon ito ay kasalanan mo. Bakit ka nag-aaksaya ng salita sa isang tulad niya? Ano ba ang alam niya tungkol sa Gao Group? Para sa kanya, hindi ito hihigit sa isang pangarap na hindi maabot. Ako. Anong karapatan mo? Karapat-dapat ka bang maging kasama ng babaeng katulad ko? Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Karapat-dapat ka lang makipaglaro sa mga bagay na iniwan ko. Naiintindihan mo? Halika rito at lumuhad ka. Dalhin mo rito, mahal. Tingnan natin, itong pinatuyong persimmon ay napakatuyot at mapakla. Ikaw lang ang katulad mo, isang basurang nasa ilalim ng lipunan, ang karapat-dapat kumain ito. Kumain ka ng isa, kumain ka ng isa. Isa lang, isa lang. Raphael Jiang, kung hindi mo kayang makipaglaro sa isang bago tulad ko, naghanap ka pa ng isang tiyahing 40 o 50 taong gulang. Gutom na gutom ka na siguro. Ano? Ang babaeng 40 taong gulang ay parang lobo o tigre. Ang babaeng 50 taong gulang ay pwedeng umupo sa lupa at sumipsip ng alikabok. Raphael Jiang, huwag kang magpakalabis. Huwag mong ubusin ang sarili mo sa tiyan ng isang matandang babae, ano?
Ito'y hindi na matiis. Ha ha ha. Isang 20 taong gulang na birhen, na ipinaris sa isang 70 o 80 taong gulang na lola. Ang larawan na iyon, kahit isipin mo lang ay maganda. Bam! Tara na. Hoy, Raphael, ano nang nangyari? Sinong nanakit sa'yo ng ganito? Ayos lang ako. Pero, baka hindi ko kayang magpa-picture ng kasal sa kapatid mo ngayon. Ah, pwedeng ipagpaliban ang kasal. Puntahan mo muna ang kapatid ko. Ang huling-hiling niya ay ikasal. Kaya hayaan mo siyang makita ang kanyang asawa, okay? Hoy, bilisan mo. Kaya ito pala ang lalaking ikakasal na binili nila para iwas sa malas? Narinig ko bagong graduate lang ng kolehiyo. Samantalang ang babae ay 42 taong gulang na. Diyos ko, ibig sabihin ba nito, pwedeng maging nanay niya? Sige, nandito na ako. Siya ang kailangan ko para pakasalan ang mas matandang babae. Hoy, ano ang tinitingnan mo? Asawa mo siya. Hindi po, Ale. Sino ito? Hindi ba't ang gusto kong pakasalan ay ang kapatid mong 40 taong gulang? Paano pwedeng siya ito? Oh, Raphael. Kapatid ko siya, at siya ang mapapangasawa mo. Si Chloe Gao. Imposible, talagang imposible ito. Ang babaeng nakahiga sa kama, mukhang wala pang 30 taong gulang. Raphael, ang galing mong magsalita. Ang kapatid ko, 40 taong gulang na talaga siya. Maayos lang talaga ang pangangalaga niya sa sarili. Pero Pero siya kasi, sa kalahati ng buhay niya, ang focus lang niya ay ang karera niya. Single siya magpahanggang ngayon. Kahit nalampas 40 na siya, hindi pa siya nagkaroon ng relasyon. Hindi niya nga naiintindihan ang mga bagay na iyan. baka naman berhen pa rin siya. Hoy, Raphael, hindi ka naman magkakaproblema sa kapatid ko, di ba? Siyempre naman hindi. Paano ako magkakaproblema sa kanya? Bukod pa riyan, dahil tinanggap ko ang pera mo, talagang tutuparin ko ang ating kasunduan. Kumusta, Mas Chloe? Ako ang mapapangasawa mo, si Raphael Jiang. Hoy, parang may reaksyon si MS. Chloe, doktor. May reaksyon na siya. Doktor, bilis. Ang kalagayan ni MS, Chloe, ay gumagaling. Baka nga talagang magising siya. Naku. Raphael, maraming salamat. Alam kong tama ang desisyon kung ikaw ang hinga ng tulong. Huwag po kayong ganyan, tita, kasi naman, wala pa naman talaga akong nagagawa. Ayon sa siyensya, ang kakayahan ng mga pasyenteng nasa vegetative state na makaramdam sa labas ay hindi ganap na nawawala kung patuloy kayong makikipag-usap sa kanya at mas paiigtingin ng pag-stimulate, tiyak na makakatulong ito para siya'y magising. Sige, ano ba ang dapat kong gawin? Kanina, si MS, Chloe ay parang nag-react ng marinig niyang. Tinawag mo ang sarili mong asawa niya. Sa tingin ko, mas mabuti kung mas marami ka pang magagandang salitang sabihin sa kanya. Epektibo. Gumagana ang paraan na ito, bilis. Nakakahiya naman, magmamahal ako sa isang babae, pwede nang maging nanay ko. Raphael, kailangan mo talaga akong tulungan. Ang kapatid ko rito, napakabuti niyang tao. Kung hindi dahil sa pagtulong niya sa isang matandang tao, hindi sana siya na-aksidente sa sasakyan. Yun pala, ganito ang nangyari kay MS Chloe. Dahil iniligtas niya ang ibang tao, naiintindihan ko na, talagang hindi ko hahayaang si tita. Ay naku, sisiguraduhin kong magigising ang asawa ko. CJ. Chloe, mahal ko. Diyos ko, ito ay isang himala sa medisina. Bilis, habang mainit pa ang bakal, paiigtingin pa ang pag-stimulate. Ayon sa siyentipikong pananaliksik, kapag ang isang tao ay nasa coma, ang puwit ang pinakasensitibong bahagi. Kailangan ko pa palang sampalin ang puwit niya. Sampalin mo agad. Bitawan mo ako. Ano ang gagawin mo sa akin? Alam mo ba kung sino ako? Sampalin mo na ngayon. Sampalin mo. Hayop kang bata ka. Ang kapal ng mukha mong sampalin ako. Hindi na ako mabubuhay ng ganito. Ako ang presidente ng Gao Group. Tapos nasampal ako ng isang batang hama. Mas sampalin mo pa.
Mas malakas. Mukhang sige ng Chloe ay malapit ng magising. Lakasan mo pa. Mas malakas. Bilisan mo. Aray, Tita, oras na para maligo ang pasyente. Ay naku, muntik ko na. Makalimutan ito. Raphael, ikaw. Kailangan mong tumulong. ako. Ano ibig mong sabihin ng tia ko? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng doktor? Gusto mo bang magkaroon pa ng pisikal na kontak? Ang kapatid ko dito ay magigising sa ganoong paraan. Hoy, Chloe. Kumusta ang temperatura ng tubig? Hindi, parang mali ito. Ano ang hindi angkop? Dito. Mag-asawa naman kayo. Ang pagpapaligo sa kanya ay makakatulong para lalong magiging matibay ang samahan ninyo. Sige, sige, bilisan mo. Hindi ko inakalang ang katawan ni Chloe ay napakaganda pala. Ang pinsan ko ba ang nagpapaligo sa akin? Hindi. Iyong lalaki iyon. Sige, tama na iyan. Hawakan mo si Chloe. Tutulungan kitang kuskusin ang likod niya. Ah, sige, sige. Bilisan mo. Tumayo ka na. Okay ka lang ba? Okay lang ako, okay lang. Magpalit ka na ng damit mo. Ingat ka, baka magkasakit ka. Akala ko ba ako si Chloe ay makikita ng isang estranghero na hubad. Hoy, Raphael, hoy, dalin mo si Chloe pabalik, dalin mo siya pabalik. Sige, sige, gagawin ko na. Gumaling na ang pasyente. MS, Chloe, dati, mayroon bang anumang bagay na gusto niyang gawin pero hindi tuparin ang kanyang mga pangarap para mas mabilis siyang gumising? Meron, pero... Huwag mong sabihin, pinsan. Hindi ko inakala na ang tila, malamig at napakagandang babaeng si, ay maaaring ganito pala kalambing sa loob. Nakakahiya talaga. Ayoko nang mabuhay. Ginoong Jam, maaari mo bang ipagpatuloy ang pagpapalakas ng pagpapasigla? Pwede mong sabihin ng mga matatamis na salita. Mahal kong baby, may sasabihin ako sa'yo. Ang asawa mo ay may 8-pack abs. Kung hindi ka naniniwala, hawakan mo. At magaling talaga akong mag-alaga. Pangako ko na paggising mo, aalagaan kita ng napakabuti. Totoo bang may 8-pack abs ang binatang ito? Ang kinis at lambot ng kanyang balat. Ang sarap sa pakiramdam. Ganito ba ang pakiramdam ng isang batang katawan? Gigising ka na ba talaga? Ang sensitibo ng tenga ko. Ang ganda-ganda mo talaga. Mas maganda ka pa kaysa sa Diyosa sa langit. Mas nakakabilib kaysa sa sinumang maganda sa lupa. Sa palagay mo ba paggising mo? Baka ayaw mo na sa iyong batang asawa. Paggising mo, mag-anak tayo. Anak, ikaw na maliit na lalaki. Gusto mong magkaanak ako para sa'yo. 40 taon na akong nabubuhay at hindi pa ako nakahawak ng kamay ng lalaki. Mahal, Chloe, aking mahal. Ikaw ay parang si Sleeping Beauty sa kwento. Hindi na ako makapagpigil. Ikaw. Ano ang gusto mong gawin? Huwag. Unang halik ko ito. Pasok. Mahal, ako. Tumahimik ka. Alam ko na ang lahat tungkol sa sanhi at bunga ng sitwasyon. So, ikaw si Raphael Jayang, tama ba? Ang mga sinabi mo, totoo ba ang lahat? Anong mga salita? Ikaw. Sinabi mong gusto mong
pakasalan ako at magkaroon ng mga anak. Mahal. Sinisumpa ko na totoo ang lahat ng sinabi ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pwede kong ulitin. Huwag mong sabihin. Wala akong pakialam kung anong klaseng kasunduan sa pakikipagtulungan. Ang pinirmahan mo sa pinsan ko. Hindi ibig sabihin noon ay pwede kang maging aking legal na asawa. Ako, si Chloe Gao, ang nagtayo ng Gao Group mula sa wala at imposible para sa akin. Naibigay ang sarili ko ng basta-basta sa isang tulad mo. Isang mas bata. Naiintindihan ko. Pasensya na, Nestlo. Naging bastos ako kanina. Ang mga sinabi ko, ituring mo na lang biro. Naway maging malusog ka. At gumaling ka agad. Sandali lang. Klogao o Klogao, ano ba ang ginagawa mo? Pagdating sa mga bagay sa kumpanya, napakadiskarte at episyente mo. Mga proyektong milyon-milyon ang halaga. Hindi ka man lang kumikibit. Pero pagdating sa mga bagay na ganito, bakit ka ba nag-aatubili? Ang ibig kong sabihin ay, hindi ko tinatanggap ang paggamit ng kasal bilang isang nakakatawang paraan para iwasan ang malas. Kaya, pumunta tayo sa civil registry, kumuha ng lisensya, at magpakasal tayo. Hindi ako makapaniwala dito. Bigla-bigla na lang akong ikinasal. Nakapag-asawa ako ng babaeng mas matanda sa akin ng 20 taon. Sa pagpapakasal sa isang matandang babae tulad ko, siguro naman ay napipilitan ka lang. Kung ngayon mo palang pinagsisisihan, hindi pa huli ang lahat. Ikaw, ano nang ginagawa mo? Mahal, ang dalisay at perpektong kutis mo ay mas kakit-akit pa sa akin kaysa sa sinumang babaeng mas bata. Pero sa totoo lang, 40 taon na ako. Kung magsisi ka man, hindi kita pagagalitan. Ayon nga sa kasabihan, kapag mas matanda ang babae ng 3 taon, parang may hawak kang brilyante. Ilang brilyante na kaya ang hawak ko ngayon? Paano ko ito pakakawalan? CJ, ipakita ko sa'yo kung gaano kahalaga ang brilyanteng ito. Halika na, aking binatang asawa. Sa wakas, nakapag-asawa ako ng mayaman. Ang pag-iwan kay Rafael Jiang ay talagang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Pwedeng magsayang ng buhay ang basurang yun, kasama ang isang matandang bruha. Anong problema? Mahal, parang nakita ko si Rafael Jiang na sumakay sa sasakyan ng presidente ng Gao Group. Paano mangyayari yun? Ang lalaking yun, malamang nasa kama ngayon, at nagpapasaya sa isang matandang babae. Ang isang tulad ni MS, Chloe, ay sobrang taas ng antas para sa kanya. Totoo. Si MS, Chloe ay kasalukuyang nasa malalang kondisyon. Paano siya makakarating dito? Malamang nagkamali lang ako ng tingin. Tara na. Munting asawa, ipapark ko muna ang kotse. Mauna ka na sa taas. Kung may magustuhan ka, kunin mo lang. Ate, dito sa totoo lang ay hindi ko. Ang bilis. Saan galing tong probinsya nung to? Ang kapal ng mukha mong pumasok sa aming luxury store ng Gao Group. Dito, kahit magtrabaho ka ng 10 buhay, hindi mo mabibili ang kahit isang peres ng medyas. Lumabas ka na ngayon din, guardia. Hoy, Hoy, ganyan ka ba magsalita? At saka, kasama ko ang asawa ko dito. Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako. kahit kasama mo pananay mo, hindi pwede. Hoy, hindi. Kasama ko ang asawa ko dito. Bitawan nyo ako. Ano nang ginagawa nyo? Enestlo, nandito na po kayo. Ano nang nangyayari? Itong lalaki, nakasuot ng mumurahing damit. Hindi ko alam kung saan siya galing. Papaalisin ko na po siya kaagad. Guardia. Hahawakan mo ang lalaki. Umalis ka na. Mahal, hindi ko hahayaan ang sinuman na mang-api sa iyo. Makinig kayong lahat. Ngayon, ang lahat ng serbisyo ninyo ay para lamang sa asawa ko. Kung may mga has na magpagalit sa kanya, lahat kayo ay tatanggalin.
Ngayon, lahat kayo, lumuhod kayo. At maglingkod sa asawa ko. Buong puso kaming maglilingkod sa asawa ng presidente. Mahal, ang galing mo. Oh, mahal, ipigil mo ang pagvideo. Tigil na, ano ba ang silbi? Tigil, tigil. Presidente, ang gwapo ng asawa mo. Lahat bagay sa kanya. Kayong dalawa ay talagang bagay na bagay. Ito, tulungan kita. Salamat, salamat, salamat. Hoy, Hindi ba gwapo ang asawa ko? Parang di ko alam. Siya nga pala. Ang outfit na ito, na sinusuot niya, at lahat ng damit na sinubukan niya kanina, ay balot mo lahat para sa asawa ko. At, lumayo kayo sa asawa ko. Opo, mas slow. Pumili ka ng isa. ako? Mahal, kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, mga 800,000 pesos, di ba? Hindi ba ito medyo masyadong maluho? Tangang-tanga. Ang buong tindahan na ito ay akin. Ano ang dapat ikabahala kung maluho o hindi? O sinasabi mo ba na hindi mo gusto ito dito? Hindi naman. Gusto ko ito. Gusto ko ito ng sobra. Pasensya, pasensya. TFF, huwag mo nang sabihin sa akin tungkol sa pasensya na. Mahal, kaya tingnan mo ngayon. Huwag na lang natin pag-usapan yon. Hindi. Ang damit ang nagpapakilala sa lalaki, at ang magandang upuan ang nagpapakilala sa kabayo. Kung magiging lalaki mo ako, hindi ka talaga pwedeng magkaroon lang ng isang damit. Ano pa ba ang gusto mong gawin? Siyempre naman, gusto kong ibigay ang lahat sa aking binata. Hanggang langit, para naman hindi ka tumakas, kasama ng ibang babae. Ito yung mga kotse. I-swipe mo ang card. Ay, Ayos ka lang ba? ayos lang ako, ayos lang, mahal. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Kasi lang kapag kumakain ako dito, nakakailang talaga ako. Pwede ba tayong kumain sa ibang lugar? Pasensya na. Kasalanan ko to, hindi ko naisip ng maayos. Giliw. Ano nang gusto mong kainin? Sasamahan kita. Pero, tayo. Hindi dapat magsayang ng pagkain. Sige, kung ano ang gusto mo. Hoy mahal, tikim ka, bilis, bilis, bilis. Giliw, ito ba ang kinakain mo palagi? Ano ng problema, mahal? Hindi mo gusto. Tama ka, sa mataas mong estado, at sa yaman mo, paano mo magugustuhan ng kumain sa isang karinderya sa tabi-tabi? Bakit naman hindi? Minsan, kahit gaano karami ang pera mo, hindi mo mabibili ang kaligayahan ng isang simpleng mangkok ng lugaw. Basta kasama kita, kahit ano ng pagkain kakainin ko. Pumunta tayo sa huling destinasyon, Saan na naman? sa bridal shop. Okay lang ito. Hoy, mahal.
Hintayin mo ako sandali. Hello. Oh. Handa na ang lahat. Sige, pupunta na ako dyan. Mahal, hintayin mo ako dito. May, handa ako na sorpresa para sa iyo. Mahal, hindi mo kailangang maghanda ng kahit ano para sa akin. Nagawa mo na. Mabait ka at hintayin mong bumalik ako. Naku, sabihin mo sa akin, anong klaseng mabubuting gawa ang ginawa ko sa nakaraang buhay ko para makapag-asawa ng isang mabait at mayamang babae. Haha, Oh, nag-asawa ka ng matandang babae, na 70 o 80 taong gulang. Anong ipinagmamalaki mo? bakit nandito kayo? Siyempre, para pagtawanan ka. Raphael Jang, hindi ba't nag-asawa ka ng matandang babae? Bakit hindi mo siya ilabas para makita namin? Tumigil ka at huwag mo siyang insultuhin. Nakakatawa ito. Laurel, tingnan mo, pinagtatanggol pa niya ang matandang babae. Raphael, sinasabi ko lang, pagkatapos nating maghiwalay, talagang desperado ka na siguro. Isang babae sa kanyang 40s, at itinuturing mo siyang kayamanan. At sa tingin mo ay karapat-dapat kang pag-usapan siya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang asawa ko, kahit na siya ay medyo mas matanda sa'yo, ang balat niya ay napakakinis, maputi at malambot, at ang paghawak sa kanya ay napakakomportable. Hindi pa nga nabanggit kung gaano siya kagaling mag-alaga sa akin. Dagdag pa, hindi siya nag-aalala kumain ng street food kasama ko. Raphael, baliw ka ba? Ikukumpara mo ba talaga ang isang babae sa kanyang 40s sa akin? Nawawala ka na ba sa isip mo? Sa tingin mo ay karapat-dapat kang ikumpara sa kanya. Lahat, halika tingnan ninyo. Itong gago ay iniwan ang kanyang nobya ng 3 taon para sa 1,000,000 piso. At para lang makapag-asawa sa pamilya ng isang babae na mahigit 40 taong gulang. At ngayon sinasabi niyang hindi ako kasing ganda niya. Lahat, halika at humusga kayo nito. May kamay at paa naman itong lalaki, pero hindi naman siya kumikita sa sarili niya. Puro palamunin lang ang iniisip, talagang walang kwenta. Nakakadiri, kaya pala walang girlfriend. Ano ba ang ginagawa niya? Hindi ba niya nakikita kung anong klaseng okasyon ito? Basura kang tulad mo. Paano ka nakapasok dito? Kaya, Raphael Jang, ito ang bunga ng pag-aangas mo sa akin. Sira ang pangalan, at kinamumuhian ng lahat. Ano ang pakiramdam? Laurel Dew, tao ka pa ba? Huwag mong kalimutan, noon, ako ang nag-ipon para sa operasyon mo. Hindi ka lang walang utang na loob. Ngayon pa, binabaliktad mo ang katotohanan. Babe. Sabi niya binabaligtad ko ang katotohanan. Raphael, tama na yan. Hindi mo ba nakikita ang tingin sa'yo ng lahat ng tao? Sa ngayon, wala ka ng iba kundi isang tunay na payaso. Ayos ka lang ba? Talaga? Sige, maghintay ka lang. Pagdating ng asawa ko, makikita mo kung sino ang tunay na payaso. Haha. Raphael, nakakatawa ka talaga. Hindi ba alam ng lahat na nag-asawa ka ng matandang babae na malapit ng mag-menopause? Nangako ba siyang bibilhan ka ng bahay at kotse? Kaya ang tapang mo ngayon? Raphael, talagang isa kang halaang ang bituka, isang babaeng 40 taon, at itinuring mo pang kayamanan. Hay, narinig ko mas malala pa ang paglalaro ng mga mayayamang matatandang babae kaysa kanino man. Mga bagay tulad ng gamot para sa mayamang babae at iba't ibang kalokohan, baka ka maubos at maging patay na aso ka na itatapon sa kalsada. Sinasabi ko sa'yo, kung may sasabihin ka pang isa, gagapasin ko ang bibig mo. Giliw, ayos ka lang ba? Mahal, ayos ka lang ba? Siya. Kumapit siya sa isang babaeng 40 taon at ang lakas ng loob na saktan ako. Kailangan mong ipagtanggol ako. Raphael Jang, ang lakas ng loob mong saktan ng babae ko. Security. Ipigil niyo si Raphael Jang para sa akin. Chen, mas mabuti pang pakawalan niyo ako. O kapag bumalik si Chloe, hindi mo kakayanin. Chloe, familiar yung pangalang yun. Baka naman. Honey, bakit nag-iisip ka pa rin? Ang babae mo, inaapi. Anong ginagawa mo? Kalimutan mo na, hindi ko maisip kung saan ko narinig yun sa ngayon. Pero kung titignan mo ang kalibre ng taong to, imposibleng may connection siya sa sino mang makapangyarihan. Raphael Jang, hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi lang ako ang panganay ng pamilyang Chen, kundi pati ang HR manager ng Gao Group. Ang pag-offend sa akin ay katumbas ng pag-offend sa buong Gao Group. Dito sa Lunaport, wala ni isang tao na makakaprotekta sa'yo. Ano naman kung may kapangyarihan at impluensya ka? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang mga basura sa lipunan tulad mo, sa huli ay haharap sa parusa ng batas. Nasa bingit ka na ng kamatayan. Nang ahas ka pang magsalita ng matapang. Ngayon, agad-agad, nalumuhad at humingi ng tawad sa pamamagitan ng pagmamano sa akin. Kung hindi, papadurog kita ng asawa ko hanggang mamatay. Panaginip mo yan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo ang isang bagay. Ang tinatawag na, presidente ng Gao Group sa bibig mo, ay asawa ko pala.
Oh. Haha, kung asawa mo si MS, Chloe, edi pwede na rin akong magpakasal. Sa Reyna ng Langit, tama ba? Raphael, hindi ko sinasabing baliw ka, pero seryoso, isang 40 at basurang matandang babae. Paano mo naitulad siya kay MS, Chloe? Luluwag ka ba o hindi? Luluwag ka ba o hindi? Grabe naman ito. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang asawa ko ang pinakabata, pinakamagandang babae. Sa ilalim ng langit, 100 beses siyang, 1,000 beses, 1,000,000 beses na mas maganda kaysa sayo. Papatayin kita. Tingnan natin kung sino ang mag-aahas na hawakan siya. Ang galing ng pagpasok ng babaeng ito. Sino ba siya? Ayos ka lang ba? Kasalanan ko kung bakit ako nahuli, mahal. Ano? Asawa niya si Raphael Jiang. Imposible yan. Hindi ba't nakapag-asawa siya ng babaeng 70 o 80 taong gulang? Nako, mahal, sa puso ko, ikaw pa rin ang pinakabata at pinakamaganda. Ang damit pangkasal na suot mo ngayon ay talagang nakamamangha. Ang galing magsalita ng batang asawa ko. Ang galing mong magpasaya sa akin. Sasamahan kita. Ngayon, sino mang mang-api sa asawa ko ay hindi magiging maganda ang araw. Ang babaeng ito ay mukhang pamilyar. Parang nakita ko na siya saan man. Matandang babae. Ang asawa ko ay ang panganay sa pamilya Chen at isang executive sa Gao Group. Huwag mong isiping ang pag-upa ng ilang mamahaling kotse at pagkuha ng ilang bodyguard ay sapat para lokohin kami. Kung alam mo ang mabuti para sa'yo, umalis ka na. Kung hindi, aasikasuhin ka rin ng asawa ko. Siya ang aasikaso sa akin. Mukhang, hindi mo pa rin nauunawaan. Sasabihin ko sa iyo muli. Ang asawa ko ay si Gao. Gago ka, akala mo ba sa paghahanap mo ng matandang babaeng ito para sumuporta sa'yo, ligtas ka na ngayon? Ngayon, sinabi ko, kahit sino ang hanapin mong tutulong sa'yo, walang silbi yan. Panoorin mo kung paano kita wakasan. At yun na yun. Sino ka ba para kausapin ang asawa ko ng ganyan? Asawa. Baliw kang babae. Anong lakas ng loob mong manakit sa asawa ko? Pute ka, anong lakas ng loob mong manakit sa akin? Ikaw, May lakas ng loob na manakit sa lalaki ni Chloe Gao. Mabait pa nga ako sa pagbugbog sa iyo. Chloe Gao. Sabi mo ikaw si Chloe Gao. MS, Chloe. Chen, mas mabuti pa ipakawalan mo ako. Kung hindi pagbalik ni Chloe, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Paano nangyari yun? Paano posible na siya ang pinakamagandang babaeng CEO ng Lunaport, si Chloe Gao? Eksakto. Talagang imposible yun. Alam ng lahat sa Lunaport na si MS, Chloe, ay nasa malalang kondisyon. Hoy, kung gusto mong magpapanggap na importante, na parang isang malaking tao, siguraduhin mo muna kung totoo ba o hindi. Alam ko na. Peke pala siya. Paano mo nalaman na hindi siya nagising? Kung si MS, Chloe, ay nagising na bilang isang executive ng Gao Group, bakit wala akong balita tungkol dyan? Ganoon ba? Kaya hayaan mo ako ngayon ay formal na ipaalam sa iyo. Ikaw ay tinanggal sa Gao Group. Oh. Isang peke, akala mo makakapagtanggal ka sa akin sa isang salita lang? Nakakatawa. Vice President Son. Mayroon ba ang supervisor na nagngangalang Carlos Chen. sa kumpanya? Tanggalin mo siya sa loob ng 1 minuto at hindi na siya dapat muling ihat. Raphael Jiang. Raphael, tingnan mo ang artista na inupahan mo. Ang sipag sa pagganap, talagang todo ang pag-arte. Well, maghihintay na lang ako dito. Gusto kong makita kung ang pekeng ito ay magkatotoo ang hula. Matandang babae. Sinasabi ko sa iyo, tumigil ka sa pagpapanggap. Hindi ba't sinusubukan mo lang gamitin ang isang malaking pangalan para suportahan ang boytoy mo? Batang toro na nanginginain sa sariwang damo. Siguro masipag siya sa kama, hindi ba? Ikaw matandang babae, hindi pa ako tapos sa iyo. Honey, ang dalawang walang hiya, sobrang yabang nila, hindi mo sila dapat pabayaan. Huwag kang mag-alala, nang ahas siyang magpanggap bilang MS, Chloe. Syempre, hindi ko siya palalampasin. Security. Oh, Vice President Son, ano ang kailangan mo? Ipapaalam ko lang sa'yo, ikaw ay tinanggal ng Gao Group. Ano? Tinanggal ako? Talaga bang ikaw nga? MS, Chloe Gao. Sino pa ba ako? Carlos Chen, nasaktan mo si Ina Chloe. Gusto mo bang mamatay?
Diyos ko, siya nga talaga si Ines Chlo. Ang saya-saya naman nito, isang 20 taong gulang na lalaki, ay umibig sa isang 40 taong magandang si. Sabi nila, kung 3 taon mas matanda ang babae, parang may hawak kang gintong brick. Kung 30 taon mas matanda ang babae, bibigyan ka niya ng imperyo. Malapit nang umangat ang binatang ito. Ang pinakasalan mo ay si MS, Chloe. Imposible yan. Basura lang siya. Na itinapon ko na lang. Paano siya magiging karapat-dapat sa isang tulad ni MS, Chloe? Isang reyna ng negosyo. Honey, tingnan mo siya. Mukha siyang aso. MS, Chloe. MS, Chloe. MS, Chloe. Nagkamali ako. Alam kong nagkamali talaga ako. Talagang hindi ko alam na ikaw pala. Kung hindi, hindi ako maglalakas loob na gumawa ng ganoong bagay. Hindi ko nakilala ang kadakilaan mo. Kalokohan ko talaga. Patawarin mo na ako ngayon lang. Ngayon lang. Ang dapat mong hinga ng tawad ay hindi ako. Raphael, paano mo gustong asikasuhin sila? Makikinig ako sa'yo. MS, Chloe. Si Raphael Jiang ay isang lalaking umaasa lang sa babae. Pwede mo lang siyang laruin. Hindi na kailangang. Humirap ako dahil sa kanya. Tama, MS, Chloe. Isang walang kwentang tao lang siya. Hindi sulit ang atensyon mo sa kanya. Raphael Jiang, huwag kang magyabang. Si MS, Chloe ay naglalaro lang sa'yo. Kung hindi mo naiintindihan ang sarili mong kalagayan, sa bandang huli, babagsak ka mula sa langit papuntang impyerno. Tumahimik ka. Dilat na dilat ang mata mo at tingnan mabuti. Raphael Jiang ay ang aking legal na asawa sa kasal. Simula ngayon, sino mang magmamaliit sa kanya ay nagmamaliit sa akin, si Chloe. Diyos ko, seryoso talaga si Ines Chlo dito. Imposible, yung babaeng negosyante na matibay ang loob, ay nahuhulog sa isang maliit na tuta. Makalipas ang 3 araw, kami ni Raphael ay magdaraos ng kasalan ng siglo sa Luna Port, sa Centurion Hotel. Sa oras na iyon, inaanyayahan kayong lahat na sumama sa amin. Sigurado, 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 sigurado. Hoy! Raphael. Nagkamali ako. Pero sa pagitan nating dalawa, walang malalim na hinanakit. Lahat ito ay dahil sa babaeng ito. Siya ang laging nanggugulo sa pagitan natin. Aayusin ko siya ngayon din, at bibigyan kita ng paliwanag. Honey, bakit ka? Aayusin ko siya ngayon din. Tama na yan. Raphael, darling, alam kong may nararamdaman ka para sa akin. Alam ko talaga na nagkamali ako. Pwede bang pakiusapan mo? Si MS, Chloe, napatawarin ako? Hindi dahil alam mong nagkamali ka, kundi dahil alam mong tapos ka na. Oh, Raphael. Ang ganitong marumi at nakakapagod na trabaho. Paano naging ikaw ang dapat na gumawa nito? Ako na ang bahala. Pangako ko na hindi ko hahayaan itong salbahing ito na magkaroon ng magaan na buhay. Basta't maawa ka lang at palayain mo ako ng parang hangin. Quits na tayo. Quits? Ha? Hindi ganoon kasimple. Honey, pwedeng kumuha ka para sa akin ng panis na persimmon. Siyempre, walang problema. Basta't sabihin mo lang, kahit na ang buwan sa langit ang gusto mo, kukunin ko yan para sa iyo. Raphael, ano ang balak mong gawin? Lahat ng ginawa mo sa akin noon, ibabalik ko sa'yo. Ng 1,000 beses, 1,000,000 beses pa. May tao ba dyan? Pakainin si M. Carlos ng persimmon. Raphael, MS, Chloe, huwag, pakiusap. Raphael Jiang, ang kapal ng mukha mong ganyanan ako, hintayin mo lang. Gagantihan kita. Hindi pa tapos kumain? Tuloy lang ang pakain. Raphael Jiang, hindi na ako talaga makakakain. Dalhin nyo na siya. Dear, ang galing-galing mo kanina. Talagang ikaw ang lalaki ko. Hello darling, naging medyo padalos-dalos ako kanina. Sana hindi ako naging pabigat. Paano naman? Kahit bumagsak ang langit, ako ang sasalo para sa'yo. Tara na. Hoy, kayong dalawa, ganyan. Sige, 3, 2, 1. Walang utang na loob. Ano na naman ang ginawa mo? Bakit ka na naman napunta sa ganitong kalagayan?
Tay, okay lang ako. Kailangan ko lang magpapump ng tiyan. Tingnan mo ang sarili mo, araw-araw. Puro kalokohan ang inaatupag. Alam mo ba, ang babaeng negosyante, si Marilyn Lee, ng Proham Group, may interes siyang pumunta sa Lunaport kamakailan. Pinaghirapan kong makuha ang pagkakataong siya ang aming maging bisita. Balak ko sanang isama ka, tapos tingnan mo ang nangyari sa'yo. Ikaw mismo ang naghanap ng gulo. Tay, seryoso ka ba? Ang pamilya natin ang mag-ho-host sa babaeng negosyante ng Proham Group? Ito ay napakalaking pagkakataon. Mabuti naman at naiintindihan mo. Bilasan mong gumaling. Sa ilang araw, sumama ka sa akin. Sige, sige. Bibilisan kong gumaling. Rafael Jang. Gwapong-gwapo ka. Huwag mong isiping dahil nakakapit ka sa matandang babaeng iyon na si Chloe Gao. May kakaiba ka na. Kapag ang pamilya Chen ay nakipag-alyansa sa babaeng negosyante ng Proham Group, ang pagdurog sa iyo ay parang pagpisa lang ng langgam. Ano ba ang ginagawa ninyong lahat? Bakit hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo mahanap ang anak ko? Chairman, may napakagandang balita ako. Nahanap ko na ang binata. Nasaan ang Rafael ko? Nasaan na ang Rafael ko? Tama ang nakaraang impormasyon. Nasa Lunaport nga ang binata. Narito ang kaugnay na yearly comparison at ang mga kamakailang pangyayari tungkol sa binata. Ako, ang Rafael ko ay papakasal na, sa isang babaeng 40 taong gulang. Sa 3 araw pa lang ay magaganap na ang kasal. Kawawang Rafael ko, kasalanan ko ang lahat. Dahil nawala kita, kaya napagdaanan mo ang ganitong kahihiyan. Sinusumpa ko. Hindi na kita hahayaang magdusa pa kahit kaunti. Hintayin mo lang ako. Hahanapin kita ngayon din. Chairman, nagkakamali po kayo. Hindi naman po ayaw ng binata. Imposible. 27 pa lang ang anak ko, para pakasalan ang isang babaeng nasa 40 edad. Paano siya magiging payag? Chairman, baka hindi nyo alam, pero ang babaeng iyon ay si Chloe Gao, na taga Lunaport, isang kilalang at makapangyarihang negosyante at ang pinakamayamang babae sa lungsod. Medyo matanda na ang edad niya, pero ang kanyang ugali at itsura ay parehong napakaganda. Hay, noong una, ipinanganib pa niya ang buhay para iligtas ang matandang tulad ko. Narinig ko. Dahil doon, napunta siya sa malalang kondisyon at nakaratay sa kama ng ilang taon. Kaya lumapit ang pamilya niya sa binata. Para sa isang kasal na magdudulot ng swerte, pag-uusapan, talagang magandang pagtutugma. Sa ganitong pananaw, ang Chloe Gao na ito ay talagang kahanga-hanga. Ang problema lang, medyo matanda pa rin ang edad niya. Chairman, ganito na lang, uwi muna ako sa Lunaport para mas imbestigahan ang lahat ng impormasyon tungkol sa binibini para malaman kung siya nga ay karapat-dapat sa binata. Sige. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya, tapos mag-book ka para sa akin ng ticket papuntang Lunaport. Kung talagang magandang manugang siya, ibibigay ko sa kanya ng isang malaking regalo. Ako mismo ang mag-o-officiate sa kasal nila ni Rafael. Opo, aalis na po ako. Kumusta? Ito ang magiging bahay nating mag-asawa. Ang magiging pugad ng pag-ibig natin. Nagustuhan mo ba? Dito na ba tayo titira mula ngayon? Ang extra naman nito. Wala yan. Basta't gusto ng aking munting lalaki. Gagawin ko ang lahat. Ipikit mo ang mga mata mo. Countdown 3, 2, 1. May sorpresa ako para sa'yo. Tatlo. Sorpresa. So, ano sa tingin mo? Nagustuhan mo ba? Alam ko, na birthday mo ngayon, kaya espesyal kong inihanda ito para sa'yo. Hoy! Masayang-masaya ka na ba't hindi ka makapagsalita? Naku naman, hindi mahal. Ang pinakamahalaga ay, ang ating pag-iisip ay magkatulad. Ano? Hello po, sir. Ito po ang cake niyo. Salamat. Hello. Maligayang kaarawan. Paano kung makakalimutan na ngayon ang aking kaarawan?
Iyon ay dahil, ang isipan ko ay ganap na, nakatuon sa pagdiriwang ng iyong karawan, tulad mo. Naganap na nakatuon, sa pagdiriwang ng aking karawan. Mahal. Salamat. Wala pang sinuman ang naging tunay na mabait sa akin. Ay, sige na. Naku, wag na. Huwag kang umiyak, okay? Maghain tayo ng hiling. Alin nan? Hoy, ano nga pala, anong hiling ang ginawa mo? Hindi ko sasabihin sa'yo. Wow, naglakas loob ka talagang magpahid ng cake sa mukha ng iyong asawa. Ah, sige na, hoy, ito naman. Haha. Sige na, sige na. Hoy. Hulaan mo kung sino ako. Sige na, mahal, tigil-tigilan mo nga, nagluluto ako ng almusal mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Wow. Lahat ng paborito kong pagkain. Mukhang napakadetalyado ng research mo. Tikman mo. Tikman mo. Ilset. Ang sarap talaga. Mahal ko, hindi ko inasahang ganito kagaling ang pagluluto mo. Noong tinutulungan ko si Laurel Gu mag-raise ng pera, marami akong natutunang skills. Pag-welding, pag-aayos ng baradong inidoro. Lockpicking at pagpapalit ng kandado. Kaya ko lahat yan. Mahal ko, ang dami mong alam. Ano ang ginagawa mo dati? Sa totoo lang, para matutunan ang mga to, hindi naman mahirap, pero kailangan mong matugunan ang 3 kondisyon. Una, maagang mawalan ng magulang. Pangalawa, magkaroon ng babaeng taksil. Pangatlo, wala kang pera pang paggamot. Hay, pero pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan, matututo ka rin, lanan. Mahal ko, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ako ang bahala sa'yo. Hindi na kita pahihirapan pa. CJ. Kunin mo itong card. May 100 milyon dito. Ay, hindi ko kukunin yan. Sobra-sobra na ang binigay mo sa akin. Hindi ko kukunin ako. Ako. Kunin mo. Kunin mo. Bawat taon, kumikita ako ng napakaraming pera. Hindi ba't lahat yon? Para gastusin ng asawa ko. Anong nakakatawa? Huwag kang tumawa. Tumatawa ka pa rin? Ngayon nakita mo na kung gaano ako kagaling, diba? Gets ko na. Mahal, gusto ko, nadalhin mo ako para maintindihan ang nakaraan mo. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa'yo. CJ.
Mahal. Ngayong gabi, sobrang saya ko talaga. Parang nasayang lang ang unang 40 taon ng buhay ko. Bakit? Bakit hindi kita na-meet ng mas maaga? Pero napakaswerte ko na nakilala ko ang pinakamature at pinakamagandang version mo. Sa panahong ito, Mahal ko, huwag kang magmadali. Kahit man lang, hintayin natin hanggang bukas pagkatapos nating magkaroon ng grand wedding of the century. Sa ating wedding night, ibibigay ko sa iyo ang lahat. susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Maligayang pagdating, Tagapangulo, sa inyong pagdating sa Lunaport. Tagapangulo, narito na ang lahat ng impormasyon tungkol kay Ichlogaw. Pakitignan po ninyo. Itong si Chloe Gao, kahit na mukhang mas matanda, tunay na maganda at mabait ang puso, tunay niyang inalagaan si Rafael. Tagapangulo, ibig sabihin ba nito ay inaprubahan niyo si Ianye, Chlo? Ang pangunahing tao sa Lunaport, na responsable sa pagtanggap sa atin. Ano na nga ulit ang pangalan niya? Si Jaden Chen po. Ipasa ang salita. Sabihin kay Jaden Chen, na pumunta muna sa Centurion Hotel, dumalo sa kasal ng aking anak at manugang, bilang kinatawan, at pagkatapos ay papuntahin ang lahat ng elite ng lungsod, na ilabas ang kanilang pinakamaharlikang pagpapakita ng karangalan, na sumunod sa atin, habang sabay tayong nagpupunta. Nauunawaan po. Rafael Jiang, tinatanggap mo ba siya bilang iyong asawa, sa yaman man o sa hirap, sa sakit man o sa kalusugan, na ibigin siya, alagaan at igalang siya? Tinatanggap ko. Hindi, Ichlogaw, tinatanggap mo ba siya bilang iyong asawa, sa yaman man o sa hirap, sa sakit man o sa kalusugan, na manatiling magpakailanman, tapat sa kanya? Tinatanggap ko. Mabuti, ngayon ay ipinahahayag ko kayong, Rafael Jiang, mangyaring una, ang iyong malakas at makapangyarihang mga bisig, upang yakapin at halikan ng iyong nobya. Sandali lang. Paano maaaring magpatuloy ang kasal ni Ginang, Chloe, nang walang pakikilahok ng pamilyang Chen? Aba, tingnan mo ito. Ang ganda ng eksena. Mukhang talagang mahalaga ka kay MS, Chloe, ang gwapo mong lalaki. Ngayon ang kasal namin ni Chlo. Hindi welcome ang pamilya Chen dito. Umalis na kayo. Hindi mo ba narinig? Sinabi na ng asawa ko, umalis na kayo. Huwag mo akong pilitin na tawagan ang seguridad. Papaalisin mo ako? Chloe Gao, Chloe Gao. Sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, di ba? Akala mo ba ang pagiging pinakamayaman sa Lunaport ay sapat para maging dakila ka kumpara sa malaking tao na konektado namin? Wala kang kakaiba. Baka hindi pa alam ni MS, Chloe, ang tagapangulo ng Proham Group. Si MS, Marilyn Lee, ay nakarating na sa Lunaport, espesipiko niyang binanggit ang aming pamilya Chen, upang tipunin ng mga elite sa Centurion Hotel para sa handaan ng kasal ng kanyang anak na lalaki at manugang bilang suporta. Marilyn Lee, ang unang tagapangulo ng Proham Group. Bakit siya pupunta sa Lunaport? Mahal, ang matandang babaeng ito ay nangangamba na. Chloe Gao, binibigyan kita ng 5 minuto para umalis sa lugar na ito. Ang iginagalang na tagapangulo ng Proham Group. Paano siya magiging ganoon ka-authoritarian? Sa tingin ko, ang pamilya Chen ninyo, ang nagkukunwaring may otoridad, at sinasadya ang paggulo sa kasal, di ba? Tama na ang kalokohan. Aalis ka ba? O hindi? Hindi. Leader, ikaw na ang bahala. Ayos lang, naniniwala ako na hindi magtatagal. Magbabago ang isip mo. Ha ha ha.
Ernest Lo, may masamang nangyari. Ang pinakamataas na opisyal sa Lunaport ay naglabas ng business restriction order laban sa aming Gao Group. Bumagsak ang stock price natin. Malapit nang maputol ang financial chain. Ano? Ang pamilya Chen ninyo ang may gawa nito. Hindi mali yan. Paano naman magagawa ng pamilya Chen na utusan ang pinakamataas na pinuno ng Lunaport? Siyempre, hindi namin sila mauutusan. Pero may mga tao na humadlang sa pinakamayamang babae ng Proham Group na dumalo sa kasal ng kanyang anak at manugang. Sabihin mo nga, sa tingin mo kaninong panig? Kakampi ang pinuno ng Lunaport, Chloe Gao. Tigilan mo na ang pagpapasya ng mag-isa. Kung talagang na-offend mo, ang pinakamayamang babae ng Proham Group, ang Gao Group mo, ay nabangkarote na sana. May kakaiba talaga dito. Mahal, wag mong pasanin ang problema. Ibigay na lang natin sa kanila ang lugar na ito. Pero, ang kasal na ito ay matagal kong pinaghandaan at binalak. Bawat alaala rito ay tungkol sa atin. Gusto nilang isuko ko ito. Hindi ko matanggap. Naiintindihan ko, pero sa tingin ko, basta tayong dalawa ay tunay na nagmamahalan. Hindi mahalaga kung ano ang seremonya, kahit saan tayo. Magkasama tayo magpakailanman. Tama ba? Tara na, umalis na tayo. Sandali, hindi pa tapos ang palabas. At aalis na kayo? Ano pa ba ang gusto mo? Ito, ang handaan para sa kasal ng pinakamayamang babae sa Proham Group. Paano mayroon ng ibang wedding announcement sign dito? Maghahanap ako ng tao para linisin ito ng maayos. MS, Chloe, paano naman kailangan pang asikasuhin mo ang ganyang bagay? Basagin mong mabuti. Huwag kang mag-iwan ng bakas. Basagin mong mabuti para sa akin. Tingnan natin kung sino ang may lakas ng loob. Bingi ba kayong lahat? Basagin mo ang lahat dito para sa akin. Ginang Chloe, ang damit mo ay masyadong mabulaklak. Hindi kailangan. Tulungan kitang sirain ito. Ano ng lakas ng loob mo? Bakit hindi ako maglakas loob? Tinutulungan ko ang pinakamayamang babae ng Proham Group. Kapag tapos na ito, alam mo kung paano niya ako gantimpalaan. Hoy, Laurel View, kung maglakas loob kang hawakan ang asawa ko, hindi ko ito palalampasin. Mahal, hayaan mo siya. Ibalik mo sa akin. Ang ganda talaga. Sayang. Nasira na. Alam ba ninyong lahat, ang kahihinatnan, kapag ginagalit ninyo ako, ang kahihinatnan, Ito ang kahihinatnan. Nasa pintuan ka na ng kamatayan, at naglakas loob ka pang magpakatapang sa akin. Panoorin mong habaran ko, ang matandang manok na ito. Muntik ko nang makalimutang sabihin sa inyong lahat bago ako pumasok sa venue. Nagsimula na akong mag-live streaming. Ang pamagat ng live stream na ito ay tinatawag na ang number 1 woman of Proham, si Chloe Gao. Nag-trending na ito bilang number 1 topic. Chloe Gao, hindi ko talaga inaasahan na ganito ka pala kagusto ng lahat. Laurel, bigyan mo naman ng pakinabang ang lahat. Sige, mahal. Carlos Chen, alam mo ba, nalabag ito sa batas? Chloe Gao, bakit ka ganyan ka, Balisa? Nakahanap ka na nga ng pogi na 20 taon mas bata sa'yo. Kung kaya mong gawin ang ganun, ang magla-livestream habang pinupunit ang wedding dress, ay wala lang, di ba? Eksakto. At saka, ang pamilya Chen ngayon, ang hari na sa Lunaport. Ngayon, huhuberin ko ang matandang manok na to, at tingnan natin kung may dignidad ka pang matira para mabuhay. Sandali lang, Carlos Chen, sa bawat utang may nagpautang. Patayin mo ang live stream, pakawalan mo ang asawa ko. Kahit anong gusto mo, ako ang harapin mo. Tunay kang lalaki. Sige, inumin mo lahat ng alak dito. Saka kita pakikinggan. Ano sa tingin mo? Mahal, huwag mo siyang pakinggan, mataas ang alcohol content ng mga ito. Kapag ininom mo, papatay ka nito. Napag-isipan mo na ba? Sige na, bilisan mo. Mahal. Nako, tulong, tumawag ng ambulansya, mamamatay ang tao. Hindi pa tapos sa mga inumin. Bakit ka tumatawag ng ambulansya? Raphael Jang, hindi mo inaasahan to, no? Noong pinakain mo ako, ng pinatuyong persimmons noon, hindi mo inakala na darating ang araw na ganito, di ba? Paano naman ang pangako mo? Ay, muntik ko nang makalimutan. Nako, pasensya na talaga. Libo-libong tao ang pumasok sa live stream room. Gusto nilang lahat makita kayong mag-asawang ito na nahihiya. Kailangan ko ring isipin ang audience. Di ba? Di ba? Di ba? Sasakalin kita. Pakawalan mo siya. Raphael Jayang.
bilisan mo, tingnan mo, hindi ba yan ang eksklusibong sasakyan ng pinakamataas na opisyal ng Lunaport at pati na rin ang mga limitadong edisyon ng mamahaling sasakyan ng mga higanteng negosyante ng Lunaport? Bakit lahat sila narito? Tama ba ang nakikita ko? Lahat ng mga dekalibreng sasakyan sa Lunaport ay nag-eskorta sa Rolls-Royce na yan. Anong klaseng makapangyarihang tao ang pupunta sa Lunaport natin? Hindi ka panipaniwala ito, talagang hindi ka panipaniwala. Ang Lunaport, parang magbabago na ang langit. Chairman, ang pinakamataas na tao sa Lunaport, ang 8 pangunahing negosyante, ang 4 na dakilang aristokratikong pamilya, lahat ng mga maimpluwensyang taong ito ay nagtipon dito. Nagtataka ako kung nagsimula na ang kasal ni na Raphael at Chloe. May problema, Chairman. May gulo sa lugar ng kasalan. Bilisan mo, tingnan mo. Ano ba ang ginagawa ng pamilya Chen? Hinahayaan nilang apihin ang anak ko at ang manugang ko. Sa loob ng 5 minuto, kailangan nating makarating sa Centurion Hotel. Gusto kong bayaran nila ang kapalit nito. Raphael, gising na. Raphael, Papatayin kita. huwag mo siyang paluin. Papatayin kita. Ikaw, babae. Gusto mong ipagtanggol siya, ha? Sige. Ikaw naman ang aawayin ko. Mamatay ka na, salbahing babae. Ha, Raphael? Matibay talaga ang buhay mo. Buhay ka pa, ha? Raphael, Buisit. nakikiusap ako, tumigil ka na sa pagpalo sa kanya. Nakikiusap ako, kung ipagpapatuloy mo, papatayin mo siya. Ang taas ng pagmamahal ni MS, Chloe, sa maliit mong asawa, ha? E paano kung ganito? Lumuhad ka at magmakaawa sa akin. Makiusap kang maawa ako at patawarin siya. Chloe, hindi ka pwedeng lumuhod. Huwag kang luluhod. Luluhod ako, luluhod ako, luluhod ako. Ikaw, isang lalaking ganap na. Binubuli ang isang babae ng ganito, ha? CJ, hindi ba yan ang gusto mo, na may lumuhod sa'yo? Luluhod ako sa'yo, gagawin ko. Raphael Jayang, tumayo ka, hindi ka pwedeng lumuhod sa kanya. Tumayo ka. Oh, Sinta, sa wakas ay nagpakalalaki ka rin minsan. Magaling. Basura ka talaga. Hinding-hindi ka makakaangat sa buhay mo. Kaya ngayon, pwedeng paalisin mo na kami. Ha? Ay, talagang pasensya na. Sa inyong dalawa, hindi ko naging malinaw kanina. Halika. Gusto ko na gumapang ka rito sa lupa parang aso, sa ibabaw ng mga basag na salamin na ito, at magmakaawa sa akin na palayain ka, lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Carlos Chen, gago ka. Hayop ka ba? Chairman, lumabas na po kayo ng sasakyan. Chairman, pakilabas na po kayo ng sasakyan. Sige. Kailangan ba talagang itulak mo kami sa gilid ng kawalan ng pag-asa bago ka masiyahan? Ayaw mo, ha? E di bakit hindi natin? Palitan ng laro, paano kung papagapangin natin itong matandang ito sa lupa at kainin lahat ng basag na salamin na ito? Kainin mo. Kainin mo. Kain. Tigilan siya. CJ, luluhod ako. Ha ha ha, mas maayos yan. Bilisan mo, gumapang ka rito. Gumapang ka rito parang aso. Halika, humingi ka ng tawad sa akin. Lumuhad at magmakaawa ng kapatawaran. Mabuti, ang galing-galing mo. Halika. Gumapang ka rito parang aso. Mabuting aso. Ang sunod Sonyeren. Ang sunod Sonyeren. Ang sunod Sonyeren. Gumapang ka rito parang aso. Lumuhad at humingi ng tawad sa akin. Haha, halika rito. Halika rito. Mahal. Raphael Jang, akala mo ba talaga, napakakawalan ka ng asawa ko? Mahal, sa'yo ko naiiwan ito. Ang sama-sama mo, di ba? Ang sama, di ba? Raphael Jang, halika. Tama na yan. Tumigil ka na kapag nasiyahan ka na. Malapit nang dumating ang typhoon. Nakakainip. Raphael Jayang. Napaka-boring nito. E di hayaan natin kayong dalawa ay magninges parang kahoy at apoy, at maging magkasintahang walang kapalaran. Dumating na ang chairman ng Proham Group.
Sino ang may gawa nito? Dumating na ang chairman ng Proham Group. Ito ang pinakamataas na leader ng Lunaport, si Abram Go. Kasama ang 8 pangunahing tycoon, mga kinatawan ng 3 dakilang pamilyang Maharlika. Bawat isa sa kanila ay mga malalaking tao sa Lunaport. Mga malalaking tao bilang mga alila, lahat ay naglatag ng daan para sa kanya. Ito ba ang karangyan ng bilyonaryong babae na numero 1? Ayos pa ba ang ayos ng buhok ko? Tatanungin ko ulit. Sino ang gumawa? Pagbati, Madam Bilyonarya. Ako iyon. Ako si Carlos Chen. Tapos na ang misyon. Nalutas ko na ang mga basurang nakagulo sa kasal ng pamilya mo at pinalaya silang lahat. Madam Bilyonarya, nakapag-ambag din ako. Kalahati ng kanilang mga pinsala ay dahil sa akin. Huwag kang mag-alala, Madam Bilyonarya. Kaming mga miyembro ng pamilyang Chen ay laging maingat sa pag-asikaso ng mga bagay. Mayroon pang maraming pagpapahirap na naghihintay sa kanila. Tama, gusto kong ipaalam sa lahat ang malagim na kahihinatnan ng paglabag sa kasal ng pamilyang Tycoon. Hindi ba tama? Madam Bilyonarya, bakit mo ako sinasaktan? Mali ba ang sinabi ko? O may mali ba akong ginawa? Hindi ba dapat ang mga taong lumabag sa kasal ng pamilya mo ay lubusang hindi na dapat pangatawanin? Sige. 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 Ngayon ay gagawin ko ang pamilyang Chen na lubusang hindi na dapat pangatawanin. Ipasa ang utos. Sugurin ang lahat ng negosyo ng pamilyang Chen. Kumpiskahin ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Chen at i-donate sa institusyon ng kapakanan. Pawiin ang pamilyang Chen sa pag-iral. Ang 10 bilyong pisong ari-arian ng pamilya ni Pangulong Chen ay lahat na ibigay sa mga bata sa ampunan. Sa loob ng 3 minuto, tinanggal na ang pamilya Chen sa hanay. Hello. Ginoong Chen, may masamang nangyari. Biglang bumagsak ang presyo ng stock ng kumpanya. Malaki ang nabawas sa market value. Ano? Sino naman ngayon? Ginoong Chen, wala na. Lahat ng malalaking partner ng kumpanya ay kinansela na ang kontrata at pinapanagot tayo sa paglabag sa kontrata. Sabihin. Ginoong Chen, may malaking nangyari. Inanunsyo ng lahat ng malalaking bangko ang pagre-recall ng mga pautang. Nasira ang capital chain natin. Nasa binit ng pagkalugi ang kumpanya. Ano? Bakit, binibining bilyonarya? Bakit mo ginaganito ang aming pamilyang Chen? Ikaw pa ang may ganang magtanong kung bakit. Binibining bilyonarya, paumanhin po, paumanhin, paumanhin. Nagkamali kami, hindi namin maayos na naasikaso ang mga bagay, ginulo namin ang eksena. Talagang alam naming nagkamali kami, bigyan niyo po kami ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Binibining bilyonarya, kami ang gumawa ng lahat ng marumi at mabigat na trabaho. Kahit wala kaming naipundar, nagsumikap kami. Patawarin niyo po kami ngayon. Itong 2 basurang ito, agad kong aalisin. Tiyak na hindi makakaapekto sa kasal ng inyong pamilya. Walang pag-asa. Rafael. Kasalanan ko ang lahat. Huli na ang pagdating ko. Pinaghirapan kayo ng asawa mo. Ano pang ginagawa nyo dyan? Dalhin nyo ang anak at manugang ko para magpatingin. Binibining bilyonarya, ano po ang ibig sabihin nito? Sila ang mga nanggulo, kami ang nasa panig ninyo. Binibining bilyonarya, bakit nyo po ginagawa ito? Bakit? Sasabihin ko sa inyo ngayon kung bakit. Dahil ang mga inapi ninyo ay ang aking anak at manugang, ang mga tagapagmana ng Proham Group. Ano? Madam Bilyonarya, nagbibiro ka lang, di ba? Opo, Madam Bilyonarya, yung 2, ang isa ay mula sa pinakamababang uri at ang isa naman ay halos isang babae sa kanyang 40. Paano sila pwedeng maging iyong anak at manugang? Oo, Madam Bilyonarya, malamang nagkamali ka. Tingnan mong mabuti. Ano ang ginawa mo? Hindi ito totoo. Si Rafael Jiang ay ang iyong anak.
Kung gayon, ang lahat ng ginawa ko, ano pa ang kahulugan noon? Ang saligan ng aking pamilyang Chen sa mga henerasyon. Lahat yon ay nawala na. Jedin Chen, gusto ni Madam Bilyonarya na suportahan mo ang binata at ginang, at ginawa mo naman ang ganoong kalokohan. Ganap mong pinagtaksilan ang kanyang tiwala. Karapat dapat kang mamatay ng libu-libong beses. Ngayon, bilang pinuno ng prestihiyosong pamilyang Zhang, aking ipinahahayag, mula sa araw na ito, isang buong supat na boycott sa pamilyang Chen. Sisiguraduhin kong ang pamilyang Chen ay wala ng pwesto sa Lunaport. Sasali rin ako sa boycott. Sisiguraduhin kong ang pamilyang Chen ay wala ng pwesto. Sasali rin ako. Sasali rin ako. Sasali rin ako. Sasali rin ako. Paano ko haharapin ang mga ninuno ng pamilyang Chen? Ako. Tatay. Madam Bilyonarya. Hindi. Nagkamali kami. Talagang alam naming nagkamali kami. Patawarin mo na lang kami ngayon. Pwede ba? Patawarin kayo, tinanong mo ba ako? Raphael, Chloe, okay na kayong dalawa. Inay, na-check up na kami ng doktor. Sinabi rin sa amin ni Butler Jiang ang totoong nangyari. Raphael, tawagin mo na siyang inay. Inay, maraming salamat po. Kung hindi kayo dumating, hindi namin maima-imagine ang mangyayari. Mabait na bata, mabait na bata. Raphael, Chloe. Ako ang may kasalanan at nahuli ako, pinahirapan ko kayo. Ang tatlong ito, ang mga salarin. Sa inyo ko na sila iiwan para pag-usapan. Hoy, Raphael, ano ang balak mo? Raphael, alam kong nagkamali ako, patawarin mo ako, please. Dahil sa dating relasyon natin, patawarin mo ako, okay? Laurel Gu, gusto kong talupan ang balat mo para makita kung ano talaga ang laman nito. Ha? Raphael, sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan sa atin. Walang hindi pagkakaunawaan. Dumating na ang kapalit mo. Laurel Gu, nagsisisi ka ba? Raphael Jiang, alam kong nagkamali ako, ipapa, anal ko si Carlos Chen ngayon din, magbalikan na tayo, okay? Umalis ka na. Anong klaseng tao ka ba? Lumayo ka sa asawa ko. MS, Chloe, alam kong nagkamali ako. Nakikiusap ako, tulungan mo ako, na makiusap kay Raphael, okay, napilitan lang ako niya. Makiusap para sa'yo. Nakalimutan mo na ba kung paano mo ako kinainisan kanina? Chloe, humihingi ako ng tawad sa'yo. Kadiri ako, walang hiya ako. Walang hiya ako. Alam ko talagang nagkamali ako, napilitan lang ako niya. Raphael, nakikiusap ako. Patawarin mo ako, okay? Basta patawarin mo lang ako. Ibibigay ko sa'yo ang buong pamilya Chen. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako, okay? Gago, tapos na ang pamilya Chen mo. Raphael Jiang, maglilingkod ako sa'yo bilang alipin. Luluhod at yuyukod ako sa'yo. Raphael, hindi ba ito sapat? Kung patuloy akong luluhod, mamamatay ako. Kanina, nang ininsulto mo ang asawa ko. Naisip mo ba na ganito ang kahihinatnan mo? Salamat sa inyong dalawa, mga dakilang maestro, sa pagbibigay ng paraan sa akin. Kung alam mo lang sana ito noon pa, bakit ka pa kumilos ng ganoon? CJ, haharapin din nila ang parusa ng batas. Ako, si Raphael Jiang, ay hindi taong gumagamit ng karahasan laban sa karahasan. Ma, maraming salamat talaga. Kung hindi ka dumating para sumaklolo, hindi namin ma-imagine ang mangyayari. Ano ba yang sinasabi mo? Dapat lang na ipagtanggol ka ng isang ina. Mga salot kayo, maghintay lang kayo sa pagdating ng autoridad para kayo'y arestuhin. Bienan. Ang kalagayan ni Chairman Marilyn, kailangan ng bone marrow transplant sa lalong madaling panahon. Pero sa ngayon, ang ospital ay walang angkop na match. Ako na, ang nanay ko at ako ay direktang magkadugo. Ang aming bone marrow ay tiyak na magtutugma. Mahal. Salamat.
Raphael, Nanay, gising ka na. narinig ko ang lahat. Ang bone marrow transplant ay napakahirap sa katawan. Sa wakas, nakita. At hindi ko hahayaang saktan mo ang iyong sarili. Nanay, ang katawan ay makakabawi, di ba? Pero kung hindi natin gagawin ang transplant, hindi ko alam kung ano ang magagawa ko para maibalik ang nanay ko. Chairman Marilyn. Ang bagay ay narinig ko na. Ikinalulungkot kong ipaalam sa inyo. Ginoong Jiang, at ang inyong bone marrow ay hindi magkatugma. Ano? Paano nangyari yon? Ang nanay ko at ako ay direktang magkadugo. Ang dahilan ay napakasimple. Dahil ikaw ay hindi anak ni Chairman Marilyn. Ang pamilya Chen. Anong lakas ng loob mong pumunta rito? Chairman Marilyn. Ang aming pamilya Chen ay nais magpahayag ng taos-pusong paghingi ng tawad sa nakaraang hindi pagkakaunawaan. Dahil dito, ginamit namin ang lahat ng aming kakayahan para hanapin ang iyong tunay na anak upang pagbayaran ang aming pagkakamali. Nanay, nahanap na kita. Akala mo ba tanga ako? Ang halatang kasinungalingan. Akala mo ba hindi ko nakikita? Chairman Marilyn. Natatakot ako na totoo ang sinasabi nila. Ito ang DNA test report ng ospital at ang pagiging tugma ng bone marrow. Sa pagitan ninyo at ng batang ito, lahat ng ito ay nagpapakita na siya ang iyong tunay na anak na lalaki. Dr. Lin, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Sinasumpa ko sa aking 30 taon ng pagsasagawa ng medisina. Ang 2 test report na ito ay lubusan kong sinuri. Talagang walang problema. Tatay, tumigil ka na sa pagpapanggap. Tapos na. Tapos na. Lahat ay tapos na. Hindi pa tapos. Hoy. Oldlin. Tungkol sa plano na nabanggit mo noong nakaraan, yung pagpapalit ng prinsipe ng peke. Sasali ako. Sa ganoon kataas na pagiging tugma ng bone marrow, posible bang ako talaga ang nagkamali? Raphael Jiang. Anong lakas ng loob mong magpanggap bilang Mr. Jiang at lokohin si Chairman Marilyn at hindi ka pa lumuhad para aminin ang iyong pagkakamali? Hindi pa lubusang naimbestigahan ang bagay na ito. Bakit ka ganyan kaayabang? Haha, paano naman hindi malinaw? Malinaw na ipinahayag ni Dean Lin. Napakalinaw na. Ang daming ebidensyang iniharap. Ngayon, ito na ang hindi na mapasusubali ang katibayan. Ano pa ang hindi malinaw? Eksakto, si Dean Lin, ang nangungunang eksperto sa Lunaport. Kilala siya sa buong Lunaport. Paano magiging mali ang kanyang salita? Sino ba talaga ang nag-utos sa iyo? Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang ang binata ng pamilya Jiang. Sinusubukan mong agawin ang mga ari-arian ng pamilya Jiang. Raphael Jiang. Magpaliwanag ka ng malinaw. Hindi mo ba ako narinig? Tama na. Ako ang bahala. Naalamin ang katotohanan. Naku, lumala ang kalagayan ni Chairman Marilyn. Kailangan niya agad ng bone marrow transplant. Jiang, sumama ka sa akin. Imposible. Masidong mahina ang katawan ni Jiang. Talagang hindi niya kayang tiisin. Ang isang bone marrow transplant, ang kasalukuyang kalagayan ni Chairman Marilyn, ay nangangailangan agad ng operasyon. Doktor, ako na ang gagawa. Raphael, ang compatibility ng bone marrow sa pagitan mo at ni Chairman Marilyn ay napakababa. Sinusubukan mo bang patayin si Chairman Marilyn? Chairman, kumusta ka na? Kalokohan. Ang report ng binata ay personal kong pinatunayan. Paano ito magiging mali? Butler Jiang, peke talaga ito. Kung hindi, paano naging napakababa ng compatibility ng kanyang bone marrow sa ganito? Maghanda agad para sa operasyon. Kahit bumagsak ang langit, ako ang sasalo. Nanay, huwag kang mag-alala. Talagang ililigtas kita. Binibini, magiging maayos ito.
Ang mga transplant ng magulang at anak ay may napakataas na tagumpay. Salamat. Sa walang pasubaling pagtitiwala sa akin. At pagsasalita para sa akin. Ikaw ang nagligtas sa akin, itong matandang ito. Siyempre, naniniwala ako sa iyong pagkatao. Talagang susuportahan kita, at ang binata. Gayunpaman, sa tingin ko, ang bagay na ito ay talagang medyo kahina-hinala. Plano kong personal na pumunta sa otoritatibong institusyon para gumawa ng isa pang paternity test. Kung gayon, ipagkakatiwala ko ito sa iyo. Magtiwala ka sa akin. Doktor, kumusta ang sitwasyon? Ang antas ng pagtutugma ng bone marrow ay halos perpekto. Napaka-successful ng operasyon. Salamat. Mahal, Chloe, sabi ko sa'yo, wala namang dapat ikabahala, di ba? bastos mong asawa, dapat hindi mo nagawin ang mga bagay na kinababahala ko sa hinaharap. Raphael, matigas ka talagang patayin, ano? Buhay pa rin pagkatapos ng lahat ng ito? Buhay pa rin pagkatapos ng lahat ng ito? Sino ba ang nagsabi noon? Papatayin ng asawa ko ang biyenan ko. Ngayon, napaka-successful ng operasyon. Ano pa ang masasabi mo? Sa sandali, nagising na si Chairman Marilyn. Sabihin mo lang na ikaw ang nag-donate ng butong utak. Pupunta ako para tingnan ang nanay ko. Pupunta rin ako para tingnan ang biyenan ko. Tumigil ka dyan. Mahina pa ang pasyente ngayon. Pamilya lang ang pinapayagan naming bumisita. Ano ibig mong sabihin? Ang asawa ko ay ang tunay na anak ng biyenan ko. Sa tingin ko, kabaligtaran. Ha ha ha, hindi ka welcome sa ospital namin ngayon. Umalis ka na agad. Ano ang sinabi mo? Kakagaling lang sa operasyon ng asawa ko. Pinaaalis mo kami? Pasyente pa siya ngayon. Chloe. Okay na ako ngayon. Kapag gumaling na si Mama, babalik tayo para bisitahin siya. Umalis muna tayo. Hindi mapagpapanggap ang katotohanan. Hindi magiging katotohanan ang kasinungalingan. Cameron Lynn, mas mabuting alagaan mo ang sarili mo. Honey, huwag kang mag-alala. Si Butler Jiang, nagpahanap na ng mag-ulit ng paternity test. Ang impostor na iyon, at ang pamilyang Chen. Hindi magtatagal ang pagmamataas. Nga pala. Kanina mo lang sinabing, gumaling na ang katawan mo. Totoo ba iyon? Siyempre naman. Kaya, gusto mong subukan ang lakas ng bisig ng asawa mo, Lanan. Kung gayon, may lakas ba ang maliit na asawa ko? Para bumawi sa wedding night na hindi natin naranasan? Kaya, lakas ng aking munting asawa, matutulungan mo ba ako na gawin ang aming unang gabi bilang mag-asawa? Ayos lang. Hoy hoy hoy, teka, asawa, teka. Nagbibiro lang ako. Paano ko naman papayagan? Ang asawa ko, nakakagaling lang. Sa operasyon, na gumawa ng isang bagay na mabigat sa katawan? Ah, ganun ba? Mahal, hintayin mo ako sandali. Aking munting asawa. Heto na ako. Babe, kung ganyan ka pa rin, hindi ko talaga kaya. Hindi naman ganoon kalala. Gusto ko lang aliwin ang aking munting asawa. Hindi ko talaga kaya. President. Gising ka na. Nagluto ako ng almusal mo. Tingnan mo. Gusto mo bang kumain muna ng almusal? O maligo muna? O, ako muna. Ang landi mo, tignan mo kung paano ka asikasuhin ng asawa mo. Ayon sa ulat, inanunsyo ng Proham Group na mamayang gabi, magtitipon sila ng top 100 group sa Lunaport upang magdaos ng isang grand financing banquet, susuriin ang iba't ibang negosyo, at magbibigay ng mga pamumuhunan na umaabot hanggang 100 bilyon. Mahal, bakit parang ito ay isang desisyon ng nanay mo para lang magbigay ng momentum sa'yo? Hindi ko alam pero okay lang.
Ang sa akin lang, basta gumaling at maging malusog. Ang nanay ko, ayos na yon. Alaynan. Mahal, Jason, sabi ni Butler Jayang, ang bagong paternity test report na ginawa niya ay hindi pa magiging handa hanggang 8 yan mamayang gabi. Pinapapunta muna tayo sa financing banquet. Mahal, pagkatapos kong mag-isip ng mabuti, ng sandali, dahil mayroon na akong identidad. Bilang tagapagmana ng Proham Group, may obligasyon ako na tulungan ka sa trabaho. Simula sa investment fees na ito, kumpiyansa akong matutulungan ko ang grupo mong makakuha ng 100 bilyong pamumuhunan. Asawa ko. Seryoso ka ba? Siyempre, dati, ikaw ang tumutulong sa akin, ngayon naman ako na ang tutulong sa'yo. Lalaki ko. Sa wakas ay naging isang puno ka na. Marunong ka nang magtanggol sa akin. Oh, pero mula ngayon, kailangang magpalit tayo ng mga papel. Ikaw ang maliit na asawang mahal, at ako naman ang makakapagtanggol sa'yo. Mahal, ang sweet mo. Hindi. Ang liit naman ng gantimpala. Hindi sapat yon, ganun? Ang kulit mo. Tagapangulong Marilyn, napakabilis ng paggaling mo. Sa ilang sandali pa, ganap ka ng gagaling. Napakaganda naman yon, ma. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ikaw ba talaga ang nag-donate ng bone marrow sa akin? Siyempre, ako to, ma. Saka, hindi ba tiningnan mo na, ang record, wala nang iba. Ha, oo, emergency noon. Kung hindi dahil sa desisyon ng anak mo na mabilis na mag-donate ng bone marrow sa'yo, nasa panganib ka talaga noon. Anak, napagod ka. Mamayang gabi, ikaw na ang kumatawan sa akin at dumalo sa pangangapital na salo-salo sa Lunaport. Salamat, ma. Sisiguraduhin kong magagawa ko ito ng maayos. Chairman Marilyn, magpahinga ka mabuti. Sabihin mo lang kung may kailangan ka. Sige. Bakit ba parang may kakaiba? Hello, Butler Jang. Padala mo agad sa akin ang paternity report pagkalabas. Mahal. Magulo ba ang buhok ko? Huwag kang mag-alala, mahal. Nakatali, hindi yan magugulo. Kasalanan mo to. Sa edad kong ito, pinipilit mo pa ring itali ang buhok ko. Parang dalagita, nahihiya ako. Pero mahal, para sa akin ang bata-bata mo tingnan ngayon. Ang ganda-ganda mo. As a vision. Ay naku, hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera sa buhay ko. Ang Proham Group na ito, karapat dapat talaga sa pagiging top conglomerate sa mundo. Ang ganitong kalaking scale ng pangangapital ay talagang nakakamangha. Ang Proham Group na ito ay napakayaman sa resources. Ang Gao Group ko ay kulang na kulang sa paghahambing. Ito ba ang pagkamangha na dala ng yaman at kapangyarihan? Mga binibini at ginoo, maligayang pagdating sa pangangapital na gala ngayong gabi. Tulad ng nakikita ninyo, sino mang makuha ang pabor ng Proham Group ngayong gabi ay makakakuha nito na 100 bilyong pondo ng kawang gawa at maging top partner ng Proham Group. Huwag kang mag-alala, mahal. Nandito ang asawa mo. Ngayong gabi, ang 100 bilyong pampuhunan ay siguradong mapapasayo. Haha, 100 bilyong pampuhunan. Ha, ngayong gabi, kayong dalawa, hindi makakakuha ng kahit isang kasing. Sige. Jijang, Nakakapagtaka, hindi ba si Ijeng yon? hindi mo pa alam, di ba? Peke lang itong si Jijang. Iba ang tunay na Jijang. Raphael Jang. Narinig mo ba yon? Alam ng lahat ng narito, na pekeng Jijang ka lang. Paano ka nakapagpakapal ng mukha para pumunta rito, at magpanggap na ibang tao? Eksakto. Alam mo ba kung anong klaseng okasyon ito? Sa tingin mo karapat dapat kang narito. Ganoon ba? Bakit sa pagkakaalala ko, ang pamilya ninyong Chen ay tinanggal na, ang mga walang karapatang narito ay kayo? Jijang, tingnan mo, ang dalawang impostor na ito, masyado silang mayabang. Hindi, kailangan kong magpigil. Kung gagawa ako ng aksyon laban sa kanila sa harap ng publiko, maghihinala na ang lahat. Ay, isang hamak na, impostor lang naman pala, hindi sulit para sa akin, na makipagtalo pa sa kanya.
Rafael, manood ka lang. Ngayong araw, makikita mo, ang pamilyang Chen ay tiyak na lulutang na muli at babangon. Tungkol naman sa iyo at sa matandang babaeng ito, maghintay kayong bumagsak sa impyerno. Mahal, dapat na tayong umalis. Dahil nandyan ang impostor na iyon. Ang banquet na yung gabi ay baka. Mahal, magtiwala ka sa akin. Habang nandito ako, tiyak na iaangat ko ang kumpanya mo sa susunod na antas. Magtiwala ka sa akin. CJ, mahal, nagtitiwala ako sa iyo. Simula ng pagsusuri ng mga kumpanyang narito ngayong gabi, bigyang pansin at maghanap ng bahid sa Gao Group. Gusto kong makita silang lubusang masira. Maasahan ninyo, Ginoo. Yun basta't maibaba ko kayong lahat at matiyak kong hindi kayo makapasok sa grupo ng pinakamayamang babae, saka lang ako makakapagpahinga. Lin. Jijang. Sa wakas ay nagpasya ka ng kumilos, laban sa Gao Group. Ang galing mo talaga, Jijang. Ngayong gabi, huwag nating pakawalan siya. Jijang, tingnan ninyo, okay lang ba na ilabas ito ng ganito? Ano ba ang kalokohan ito? Sige, ilabas na lang ng ganyan. Mga kasama, pagkatapos ng masusing panloob na pagsusuri ng Proham Group, napagpasyahan na, maglaan ng halaga ng pamumuhunan para sa bawat isa, pakitingnan ng malaking screen. Una, ang Lean Group. Dahil sa 3 taon ng kwalipikadong financial report at mahusay na mga produkto, tumanggap ito ng pamumuhunan na 10 milyon. Sunod naman ang Huang Group. Mula nang mag-ipo ito ngayong taon, napakahusay ng momentum nito. Patuloy na tumataas ang presyo ng stocks. Nakasiguro ito ng pamumuhunan na 100 milyon. Ang susunod na Gao Group. Ito ay... Uy, ano ibig sabihin nito? Bakit parang tanong na walang sagot? Ano pa ba ang ibig sabihin nito? Ipinapakita lang nito na ang Gao Group ay puno ng iskandalo sa likod nito. At talagang hindi karapat-dapat sa puhunan ng Proham Group. At oo, itong si Chloe Gao. Nakahanap siya ng binata na 20 taong mas bata sa kanya. Pinakasalan lang para sa kasiyahan. At sino ang nakakaalam kung ano pa ang kanyang gagawin para gulatin tayo. Ayos lang yan, mahal. Handa na ang isip ko para dito. Kung hindi natin makuha ang puhunan ng Proham Group, ayos lang. Hoy, huwag kang mag-alala, mahal. Maghanap pa tayo. Magaling, ipagpatuloy mong ilantad sa publiko ang mga eskandalo ng Gao Group. Naku po, napakalakas ng Gao Group. Oo, alam ng lahat kung gaano kalakas ang Gao Group, pero hindi ko inasahang ganito kabilis ang pag-unlad nito. Ang galing ni MS, Chloe, ang bilis ng paglago. Gusto ko na ring mamuhunan. Mahal, ito ba ang sorpresa na inihanda mo para sa akin? Huwag kang mag-alala, may susunod pa. Dahil ang kumpanya ni MS, Chloe, ay higit na lumampas sa aming naunang pagtatasa. Kaya ang 100 bilyon na puhunan ay hindi na sapat. Nagpasya kami, nadagdagan ito sa 1 trilyon na puhunan. Hahaha. Diyos ko, trilyon na puhunan. Nananaginip ba ako? Nananaginip nga siguro ako. Hoy. Niloloko mo ba ako? Lahat ng inanunsyong resulta ay ipinakita na sa inyo ng maaga. Kung hindi mo naiintindihan, kanino mo sisi? Sige, isa ka lang katulong sa aming pamilya. Balak mo bang maghimagsik? Ako, bilang panganay na anak ng pamilyang Jiang at tagapagmana ng Proham Group, sa pamamagitan nito ay ipinahahayag. Ang trilyong pamumuhunan na ito ay walang bisa. Oo, walang bisa ang pamumuhunan na ito. Wala talaga itong halaga. Higit pa rito, ang trilyong pamumuhunan ay para lamang sa aking pamilyang Chen. Rafael Jiang, ikaw ay hamak at walang hiya. Pinagsuhulan mo pa ang host para paglingkuran ang pansariling interes nitong matandang babae. Ah, ganun pala. Impostor, naghahanap ka ba ng kamatayan? Lene, mukhang hanggang ngayon, wala ka pa ring naiintindihan, pero hindi na ito mahalaga. Lumipas na ang alas 8, ang katotohanan ay malapit ng mabunyag. Katotohanan. Anong katotohanan? Huwag mong baguhin ang usapan. Mga gwardiya. Rafael Jiang at Chloe Gao, siguradong hindi ninyo inaasahan ito. Ang gumagawa ng kasamaan, sa sarili din babalik. Ngayong gabi, kayo ay muli na mahuhuli sa aming mga kamay. Ngayon, aming pagsasamahin ang luma at bagong sama ng loob. Ah, talaga? Ngunit, bakit pakiramdam ko, ngayon, kayong lahat, ay talagang mahuhulog sa aking mga kamay, at ito ay isang ganap na pagbagsak. Laurel Group,
Anong balak mong gawin? Anong gagawin ko? Siyempre, hahampasin ko. Yang walang hiya mong mukha, nasa bingit ka na ng kamatayan, nangangahas ka pang magmalaki. Bakit pa mag-aaksaya ng salita sa kanila? Anong ginagawa ninyo dyan? Baliin ang kanilang mga binti, at itapon sila. Tignan natin kung sino ang maglakas loob. Tignan natin kung sino ang may lakas ng loob. Ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Jiang. Ako ang lehitimong tagapagmana ng Pro-Ham Group. Karapat-dapat ka ba? Eksakto, Rafael Jiang. Talagang ayaw mong sumuko, hanggang sa dulo. Sa harap ng tunay na tagapagmana, nangangahas ka pang magwala? Lene, Bitawan mo. bata. Naisip mo na ba ang mga kahinatnan ng paggawa nito? Haha. Nanggugulo ka ba sa akin? Sa ngayon, ako ang tunay na tagapagmana ng pamilyang Jiang at ikaw ay wala, kundi isang hamak na impostor. Noon pa man, pwedeng pinabayaan kitang mabuhay, pero paulit-ulit kang gumagawa ng gulo, ng paulit-ulit, kaya ngayon magdusa ka na. Hoy, Ji Jiang. Tingnan mo, pwede bang ako na ang bahala sa dalawang ito? Gawin mo ang gusto mo sa kanila. Pero isa lang ang punto ko. Naiintindihan mo? Hahaha, naiintindihan. Ji Jiang, huwag kang mag-alala. Rafael. Kawawa ka talaga, tunay na kawawa. Mahal. Kukunin ko ang lahat ng kahihiyan noon, at ibabalik ko ito ng doble ngayon. Mahal. Magsimula tayo sa halaga ng iyong binti. Mahal. Mamatay ka na. Sino ang may lakas ng loob na hawakan ang aking binata? Sino ang may lakas ng loob na hawakan ang aming binata? Mahal. Mahal. Binata, paumanhin. Matatagalan ng konti, ang paglilinis sa basurang yan, pinahirapan kita. Sino ang tinatawag mong binata? Ako ang panganay na anak ng pamilyang Jiang. Paano mo ko natapangan? Sinaktan kita, impostor, sinadya. Grabe ito, sobrang grabe. Isang butler lang, ang may lakas ng loob na saktan ako. Tawagan mo ang nanay ko ngayon din. Mas mabuting tingnan mong mabuti. Ito. Fake. Peke ang lahat. Matigas ang ulo. Butler Jiang, ipagkakatiwala ko sa'yo. Ang impostor na ito. Opo, binata. Ginoong Jiang, sandali lang akong nabulag ng kasakiman, at naisip ko lang yung ginamit na trick ng pagpapalit ng prinsipe sa isang karaniwang tao. Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Ginoong Jiang. Maging maawing ka, ituring mo na lang akong utot, at hayaan mo akong umalis. Tapos na. Ganap ng tapos. Rafael, isiping ako ang dating nobyo mo, patawarin mo ako. Salbahe ka. Paano mo nahawakan ang asawa ko? Naaayawan kita. Ipadala sila sa kagawaran ng hustisya. Hayaan silang mabulok sa bilangguan. Ano pang hinihintay nyo? Dalhin nyo sila. Hoy, bitawan mo ko. Bitawan mo, Rafael. Mali ako, Rafael. Binata, ito ang kontrata ng mana para sa Pro-Ham Group na inihanda ng ginang para sa'yo. Simula ngayon, opisyal ka ng tunay na may-ari ng Pro-Ham Group. Binabati kita. Asawa. Binabati kita. Mahal, simula ngayon, opisyal ka ng hostess ng Pro-Ham Group. Oh.